my God, nabubulag na. Okay na yan, sir. Okay na yan, sir. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, oil price hike ikinadismaya ng ilang motorista. Sa Typhoon Mawar, maliit ang tsansang maglandfall. Update sa bagyo, alam niyo, kauna-unahang hybrid rocket sa bansa, sumahim papawid na. Mga mahirap na pamilya, magiging benepisyado ng food stamp program ng DSWD. Ng Ilocos Norte 2023, nagpasiklaban sa preliminary competition. At dito ng longest kakating sa Guinness Book of World Records, balak sa ulitin ng Isang Pangasinan. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Inaasahang mararanasan sa Northern Luzon ang maulang panahon sa mga susunod na araw dahil sa pagpasok ng Super Typhoon Mawar sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang update sa report na ito. Maliit ang tsansang maglandfall sa bansa ang Super Typhoon Mawar ayon sa monitoring ng Pag-asa. Pero dahil sa laki at lakas ng bagyo, mararanasan pa rin sa bansa ang maulan at maulap na panahon simula sa Biyernes o Sabado. Medyo bumabagal siya kaya malaki yung posibilidad na Sabado ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Posible itong mag-trigger ng pagpapalakas ng hanging habagat o tinatawag natin na southwest monsoon. Kaya posible bandang Linggo o Lunes sa susunod na next week ay posible pong maging maulan. Magdudulot ito ng mga localized thunderstorms.
we are reminding our public, yung mga families natin, yung mga individuals dito sa Cordillera, particularly those who are residing near or within the range of flood-prone at mga landslide-prone areas, na mag-conduct ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Paalala naman ng Office of Civil Defense Cordillera, ihanda ang go bag na naglalaman ng ready-to-eat na mga pagkain gaya ng tinapay, tubig, cellphone at power bank at ilang importanteng dokumento. Makipag-coordinate lang po tayo sa ating mga local government units, sundin ang mga utos nila, mga advisories nila para sa ating kaligtasan. So mag-ready tayo ng mga emergency kits, makinig sa radyo, TV, makinig sa ating mga balita para at least alam natin yung mga nangyayari sa ating situation. Maging alerto lang po tayo lahat. Ang bagyong Mawar na tatawaging Super Typhoon Betty kapag nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility, ang pangalawang bagyo ngayong taon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Nakikitang sagot ngayon sa kakulangan ng supply ng gamot sa mga barangay sa Baguio City ang pakikipagtulungan ng mga barangay sa City Health Office. Magbabalita Lynette Iris Paed. Takbuhan ni Juliana ang barangay kapag nangangailangan ito ng gamot. Libre kasi ito lalo na kung gipit ang kanyang budget. Nakakakuha kami ng libreng gamot sa barangay hall. O minsan walang losartan, walang amlodipine, ganun ma'am. Kasi kulang daw ng supply ma'am. Pero kung minsan, kinakapos rin sa supply ang barangay gaya ng barangay Burnham, Ligarda. Kasi ma'am, ang nanggagaling lang naman sa namin, medicine is from health center. Syempre, limited naman ang binibigay. Nung wala pa sa budget namin yung mga medicine, yun po, talagang maubusan. Ang barangay Bakaking Central, ngayong araw ang unang pagkakataong makabibili ng mga supply ng gamot. Yes, ma'am. I guess we need to procure for additional or supplemental medicines because as for our experience, it's not enough yung mga supplies na nanggagaling sa health center. So marami pong nawawala, nauubusan. Dahil dito, hinihikayat ng pamahalang lungsod ang mga barangay na mag-procure na ng sarili nilang supply ng gamot sa bisa ng City Council Resolution 490. Makakatulong daw dito ang isang binabalangkas na Memorandum of Agreement ng City Health Services Office at ng mga barangay sa lungsod. May resolution tayo, tapos there is now a MOA being prepared for the mayor to sign with the different barangays. Kasi ang mangyayari dun is, the Health Services Office will find out kung anong pangangailangan ng mga barangay na gamot na babayaran nila, tapos minsan na lang ang procurement quantity para mas mura. Please know that we also have the Barangay Health Action Plan. So this is all guided by our medical officer and the staff of the health center para po maging effective din po ang paggamit po ng kanilang pondo on health. Gagamitin sa pagbili ng mga gamot ang health fund ng barangay. Kung magkataon, mas makatitipid at maiiwasan ang kakulangan ng supply ng mga gamot sa mga barangay health centers. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Mas pinaigting ng DSWD at ng ilan pang mga ahensya ng pamahalaan ang laban kontra sa pagkagutom ng mga pamilyang Pilipino. Bagong programa sisimulan sa Hulyo. Narito ang report. Hindi napigilang umiyak ng 58 anyos na si Tatay Ricardo habang inaalala ang 4 na anak at misis na pansamantalang iniwan sa Bulacan. Hindi raw sapat ang kinikita nila ng kanyang asawa sa pagbebenta ng walis, kaya't sa Baguio siya nakipagsapalaran. Araw-araw itong naglalakad sa mga kalsada, buhat ang samot-saring mga benta para sa sahod na 200 pesos. Layo ma'am, kung saan ako makarating Green Valley. Minsan bukasan naman doon sa Maisview. Pangatlo ulit, Trinidad. Lakad lang po ma'am. Pero binabuhay man ako ng Panginoon. Pag wala kayong benta tayo, wala kayong sahod? Wala po. Kawawa ng Diyos kasi minsan kung wala ko pagkain, pinapalit ko ng palanggana para makain ako. Kaya't sana raw ay mapabilang siya sa mga magiging benepisyaryo ng bagong programa ng DSWD na food stamp.
Makatatanggap ng katumbas na 3,000 pesos load credits kada buwan ang nasa 1 milyong mapipiling pinakamahihirap na pamilyang pasok sa food poor criteria ng Philippine Statistics Authority. Sa isang electronic benefit transfer card, papasok ang naturang halaga at maaari nila itong ibili ng makakain sa mga DSWD-accredited local retailers. We believe that this program will properly address the gaps and assist its beneficiaries in attaining the recommended food and energy consumption needed for each member to perform their daily tasks and routines that has direct and indirect contribution to human capitalization and a direct positive impact towards nation building. Makatutulong din daw ang programa sa mga MSMEs at itinayong Kadiwa stores. Which I was surprised we have never had, but it is something that we can see has been effective in other countries. Aabot sa 3 milyong dolyar o 167 million pesos ang ipapahiram ng Asian Development Bank para sa unang 6 na buwan ng implementasyon ng programa. Magsisimula ang pilot testing nito ngayong Hulyo. Samantala, DSWD na rin ang inatasan ng Pangulo na manguna sa Interagency Task Force on Zero Hunger. Layunin nilang matiyak na epektibo ang mga programa ng mga ahensya ng pamahalaan laban sa problema sa pagkagutom ng mga pamilyang Pilipino. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Imbes na dalhin sa mga landfill, ginagawang pataba at hollow blocks ng City Environment and Natural Resources Office ng Tarlac ang mga nabubulok at recyclable na mga basura. Magbabalita, Charles Limon. Higit 200 tonelada ng basura kada araw ang itinatapon ng City Environment and Natural Resources Office ng lungsod ng Tarlac. Pero malaking hamon sa ahensya ang hindi tamang pagtatapon ng basura. Ito po yung nakasaad po sa RD 9003 na dapat po talaga nakasegregate yung basura po para po sa ating linisan at sa ating kalusugan na rin po. Ang mga basurang nakolekta ay itinatapon sa isang sanitary landfill sa Capas, Tarlac. Yun lang, 150 tonelada ng basura ang dapat lang itapon sa nasabing sanitary landfill. Kaya ang ahensya may ideya para sa natitirang 50 tonelada. Kasi po, sir, meron po kaming CTMF, yung Material Recovery Facility, yung mga leftover foods, gulay, mga fruits, peels, ginagawa po namin na fertilizer po sa MRF po. Buti naman po na hindi po pinipili sa junk shop. Ang ginagawa po namin is bigilin po namin ito, then gagawin po namin itong paper blocks or hollow blocks po. Para po at least, ma-divert po namin, ma-recycle po namin ulit yung mga basura po. Ang mga pataba ay ipinamamahagi sa mga magsasaka sa lungsod, kabilang na rin ang ilang mga paaralan. Dahil dito, patuloy pang ipinapatupad ng lungsod ang City Ordinance No. 15-08 o ang Anti-Littering Ordinance upang maituro ang disiplina sa bawat Tarlakenyo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Dagdag singil sa presyo ng mga produktong petrolyo, ikinadismaya ng ilang motorista. Mga murang gasolinahan sa Baguio at Alameda. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubela at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pabakunahan ang inyong mga anak kontra rubela, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH.
Sakit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Hindi naman maiwasan ng ilang motorista na madismaya sa karagdagang singil sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Kung saan makakabili ng murang gas at diesel, alamin kay Charles Limon. Umaabot sa higit 1,200 ang nagagastos ni Dennis sa krudo sa pamamasada ng taxi. Ito'y bunsod ng magkakasunod na rollback noong mga nagdaang linggo. Pero kahapon, pumalo na sa higit 1,800 ang kanyang full tank. Ito'y sa panibagong oil price hike ngayong linggo. Sana yung mga taas-taas ganyan lang kababa, yung mga 50 cents, wag yung 3 pesos, wag yung 6 pesos. Kasi doon kami nahirapan, lalo nung nag-90 plus ang krudo, ay talagang boundary lang ang lumalabas sa amin. Mapalad pa raw siya at nakakabawi pa rin kahit papaano. Medyo okay pa naman ngayon, at least ngayon, na weekends, maraming turistang umaakyat. Medyo traffic nga lang, yun ang medyo nagpapalaki ng krudo. Kahapon, epektibo na ang dagdag na 80 sentimo sa kada litro ng gasolina naman sa diesel. Kaya ang ilang motorista, panay muli ang pagtitipid. Pag na lang sir, pag kailangan na lang gamitin yung motor. Pag importante lakad. Economy wise, wala naman tayong magagawa, so yun, parang we have to deal with it na lang. Pero yun, masakit sa bulsa syempre, pero yun. Dahil dito, naglalaro sa 56 hanggang 58 pesos ang kada litro ng diesel, habang 68 hanggang 72 pesos ang kada litro ng gasolina sa mga gasoline station sa Baguio City. Dahil sa panibagong oil price hike ngayong linggo, katanungan ng ilang netizens, saan pa nga ba makakapagpakarga ng mababang presyo ng produktong petrolyo? Well, ang sagot dyan nahanap namin dito sa Long Long Road. 2 hanggang 3 pisong mababa ang kanilang presyo kahit nagtaas na sila ng dagdag na 2 piso at 25 sentimo sa diesel at piso sa gasolina. Siyempre kami, naghanap buhay, di hanapin namin yung mas mura. Compared mo dyan, 6 liters, makakatip, parang may ano na ako dyan. May extra pa kung 1 litro pag sa taon ako magpapagas. Ayon sa pahayag ng Department of Energy, ang pagtaas ng presyo ay dahil sa restocking ng Estados Unidos ng reserbang langis, paglakas ng ekonomiya ng China at ang paglakas ng piso kontra dolyar. Noong nakarang linggo, May 16, ipinatupad ng ilang kumpanya ng langis ang big-time oil price hike. 35 sentimo ang idinagdag sa kada litro ng diesel, habang 1 piso at 40 sentimo sa kada litro ng gasolina at 1 piso at 20 sentimo sa kerosene. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang mga balita, matagumpay na pinalipad sa probinsya ng Tarlac ang kauna-unahang hybrid rocket ng bansa. Ang paggawa nito inabot ng 5 taon. Narito ang report. Naghiyawan ang mga grupo
grupo ng mga estudyante mula sa Cebu City sa Crow Valley sa Capas, Tarlac. Ito'y sa matagumpay nilang pagpapalipad ng proyekto nilang itinuturing na kauna-unahang high-power hybrid rocket. This is part of our larger efforts to really keep building and to have a renaissance of building again in our country and innovating, innovating even more. Taong 2018 nang simula ng proyekto sa ilalim ng Young Innovators Program ng Department of Science and Technology. This took 5 years, since the start of the Young Innovators Award, but you determined to see it through until the end. So this is really a great success, and more importantly, the teamwork. So that is really something truly exceptional. Ang Tala rocket ay may habang 10 pulgada at tinawag itong hybrid dahil gumagamit ito ng hybrid fuel o pinagsamang liquid oxidizer at solid fuel. Pinalipad ito noong ika-20 ng Mayo, araw ng Sabado. Naabot nito ang 3,664 feet kumpara sa target nilang 3,280 feet. Lulan ng rocket ang isang CanSat o satellite na kasing laki ng isang soda can para sa mga atmospheric data na makatutulong sa karagdagang pag-aaral sa siyensya. One realization po is that time is very, very important po. And then we have to understand how to be early in events. So with the notion of using the rocket for defense and security, the Tahala Hybrid Rocket Research Team stands on aligning their principles with the United Nations Office on Outer Space Affairs, the NASA, which is to use space technology to peaceful uses and for the benefit of all mankind. Ang disenyo nito ay gawa ng mga high school students mula sa St. Cecilia College sa Cebu City. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Nagpasiklaban naman sa preliminary competition ang mga naggagandahang dilag na kalahok sa Miss Ilocos Norte 2023. Kilalanin sila sa kwento ni Jason Andaya. Lakad, tindig, at confidence. Yan ang naging sakatan ng magtapat-tapat ang 23 kandidata ng Miss Ilocos Norte 2023 sa Corimao Seawall noong Lunes. Inirampa nila ang casual wear na gawa sa inabol na ipinagmamalaki ng probinsya. Nagpasiklaban rin ang mga kandidata sa kanilang terno o mga modernized Filipiniana na idinisenyo ng mga local designers. Ito'y upang bigyang pagkilala ang mga rising local designers. At datayo dito'y very scenic and picturesque nga ili ti Corimao, agyamyaman ti Provincial Government of Ilocos Norte, headed by our Governor Machu Marcos Manotoc and our Vice Governor Cecilia Raneta Marcos and the rest of the officials. Yung gabi sa Centennial Arena. Jason Andaya para sa Luzon Headlines. Isa sa mga madalas na isinasampang kaso sa mga nag-aamok o kaya'y mga nanggugulo ang alarm and scandal. Ano nga ba ang nilalaman nito? Ang kasagutan. Ihahatid ng Ikaw at ang Batas. Pag ikaw ay nanggulo habang may party sa kapitbahay mo, or ikaw ay nagpaputok ng baril sa Session Road, ano ang crime committed? And this is defined by Article 155 of the Revised Penal Code, yung ating alarm and scandals. Ano yung alarm and scandal? So ito, any person within any town or public square, so yung habited place, ay nag-discharge ng firearm, rocket, firecracker, or other explosives which may cause alarm or danger. So that is alarm scandal. Paputok ka ng labintador.
inside the church, then that is alarm and scandal. Any person who shall instigate or take active part in charivari or other disorder, no, which is offensive to public tranquility. Yung charivarid po, distortion, yung magulo, lalo na sa gabi. Pag maingay ka sa gabi, ayun yung disturbing of the peace, disturbing of tranquility. That is also alarm and scandal. Any person who at night, nocturnal activities, sabi niya, nocturnal amusements, no? And which will disturb public peace, no? Magsisigaw ka, no? At around 11 o'clock or 12 o'clock in a neighborhood where everybody is sleeping. So ayun, kaya nga tayo merong silent night ordinance na hanggang 10 o'clock lang ang videoke para hindi ka makadistorbo sa mga nag-aaral na estudyante or natutulog na mga kapitbahay. And of course, any other scandal in public places, that will be considered as alarm and scandal. So, ang pagdistorbo sa kapwa-tao, ang pagdistorbo sa kapitbahay in public places especially, is a crime under Article 155 on alarm and scandals. Although ang penalty is arresto minor at ang fine ay 200 pesos lang, no? This is still a crime and kasama ito sa permanent record mo sa NBI, sa police, at pag ikaw ay nag-abroad o ikaw ay mag-apply ng trabaho, makikita nila na medyo may pagkabarumbado ka, baka tanggihan ka ng inyong employer or sa abroad na pinupuntahan mo. Bayan ng Asingan, Pangasinan, target na masungkit ang titulong longest kakanin sa Guinness Book of World Record. Ang detalye abangan. Sisi, promise, sa milky ng batang 90s. Angry player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon.
Kasama ng pagdiriwang ng kapistahan sa Asingan, Pangasinan sa darating na Hunyo, susubukan din nilang masungkit ang Guinness Book of World Records sa may pinakamahabang kakanin. Kung paano alamin kay Lynette Iris Paet. Sa darating na Hulyo, ipagdiriwang ng bayan ng Asingan, Pangasinan ang Kankanan Festival. Pero hindi lamang simpleng pagdiriwang ang aabangan ng mga residente at mga turista. Ngayong taon kasi, target nilang masungkit ang titulong longest kakanin sa Guinness Book of World Records. Yes, ma'am, that will be mga mahigit po 1 kilometro po, mga 1.5 kilometers po 'yun. And ang magagamiting mga ingredients which is malagkit po na rice is mga 50 kilos na 50 kabans of rice po. Ihihilera ito sa harap ng Municipal Hall sa ika-9 ng Hunyo para masaksihan at matikman ng mga manonood. Inimbitan po natin ang kooperasyon po ng schools po, which is DepEd. Kasali din po ang 21 barangays po ng Asingan. And kasali din po dito yung mga NGOs po natin at yung provincial and national government agencies na nakalocate po dito sa Asingan. Taong 2011 nang simulan ng Department of Education ang Kankanan Festival at ipinagpatuloy ito ng lokal na pamahalaan bilang taunang pista. Ang Kankanan Festival po ay kakaiba kasi ito po ay produkto mismo ng Asingan po, ma'am. And yung palay po mismo ay nanggaling po sa bayan ng Asingan, which is Malagkit po. Maliban kasi sa gatas ng kalabaw, isa rin ang malagkit sa mga pangunahing produkto ng bayan. 80% ng agricultural land sa Asingan ay tinataniman ng malagkit. Ang Kankanan Festival ay magtatagal mula ika-5 hanggang ika-10 ng Hunyo. Lynette Iris Paet para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.